Daniel, Kabanatang 6. Minagaling ni Dario na maglagay sa kaharian ng 120 satrapa na doroon sa buong kaharian. At sa kanila'y 3 pangulo na si Daniel ay isa, upang ang mga satrapang ito ay magbigay alam sa kanila, at upang ang hari ay huwag magkaroon ng kapanganiban. Nang magkagayoy, ang Daniel na ito ay natangi sa mga pangulo at sa mga satrapa, sapagkat isang marilag na espiritu ay nasa kanya, at inisip ng hari na ilagay siya sa buong kaharian. Nang magkagayoy, ang mga pangulo at ang mga satrapa ay nagsihanap ng maisusumbong laban kay Daniel tungkol sa kaharian. Ngunit hindi sila makakasumpong ng anumang kadahilanan, ni kakulangan man palibas ay tapat siya. Walang anumang kamalian ni kakulangang nasumpungan sa kanya. Nang magkagayoy sinabi ng mga lalaking ito, hindi tayo mga kakasumpong ng anumang maisusumbong laban sa Daniel na ito, liban sa tayo'y mga kasumpong laban sa kanya ng tungkol sa kautusan ng kanyang Diyos. Nang magkagayoy, ang mga pangulo at mga satrapang ito ay nagpisan sa hari, at nagsabi ng ganito sa kanya, Haring Dario, mabuhay ka magpakailanman. Ang lahat ng pangulo ng kaharian, ang mga kinatawan at mga satrapa, ang mga kasangguni at ang mga gobernador, ay nangagsanggunian upang magtatag ng isang palatuntunang hari sa kaharian, at upang maglagda ng isang pasyang mahigpit na sinumang humingi ng isang kahilingan sa kaninumang Diyos o tao sa loob ng 30 araw, liban sa iyo, o hari, iahagis sa yungib ng mga leon. Ngayon, o hari, papagtibayin mo ang pasya at lagdan mo ng iyong pangalan ang kasulatan upang huwag mabago ayon sa kautusan ng mga taga-Media at mga taga-Persya na hindi nababago. Kaya't ang kasulatan at ang pasya ay nilagdaan ng pangalan ng Haring Dario. At nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nilagdaan ng pangalan, siya pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem, at siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod na makaitlo 1 araw, at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Nang magkagayoy nagpisan ang mga lalaking ito at nasumpungan si Daniel na sumasamo at dumadaing sa harap ng kanyang Diyos. Nang magkagayoy lumapit sila at nagsalita sa harap ng hari ng tungkol sa pasya ng hari. Hindi kabaga naglagda ng pasya na bawat tao na humingi sa kaninumang Diyos o tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo, o hari, iahagis sa yungib ng mga leon. Ang hari ay sumagot at nagsabi, Ang bagay ay tunay ayon sa kautusan ng mga taga-Media at mga taga-Persya na hindi nababago. Nang magkagayoy nagsisagot sila at nagsabi sa harap ng hari, Ang Daniel na yaon na sa mga anak na nangabihag sa Huda, hindi ka pinakundanganan, o hari, o ang pasyaman na iyong nilagdaan ng pangalan, kundi dumadalangin na makaitlo sa 1 araw. Nang marinig nga ng hari ang mga salitang ito, na manglaw na mainam, at inilagak ang kanyang puso kay Daniel, upang iligtas siya, at kanyang pinagsikapan hanggang sa paglubog ng araw na iligtas siya. Nang magkagayoy nagpisan ang mga lalaking ito sa hari at nagsabi sa hari, Talastasin mo, o hari, na isang kautusan ng mga taga-Media at ng mga taga-Persya, na walang pasya o palatuntunan man na pinagtitibay ng hari na mababago. Nang magkagayoy nag-utos ang hari at kanilang dinala si Daniel, at inihagis siya sa yungib ng mga leon.
Ang hari nga ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, "Ang iyong Diyos na pinaglilingkuran mong palagi ay siyang magliligtas sa iyo." At isang bato ay dinala at inilagay sa bunganga ng yungib, at tinatakan ng hari ng kanyang singsing na panatak, at ng singsing na panatak ng kanyang mga mahal na tao, upang walang anumang bagay ay mababago tungkol kay Daniel. Nang magkagayi umuwi ang hari sa kanyang palasyo, at nagparaan ng buong gabi na nag-aayuno, at wala kahit panugtog ng tugtugin na dinala sa harap niya, at kaniyang pag-aantok ay nawala. Nang magkagayi bumangong maagang-maaga ang hari, at naparoon na madali sa yungib ng mga leon. At nang siya lumapit sa yungib kay Daniel, siya'y sumigaw ng taghoy na tinig. Ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, "O Daniel, na lingkod ng buhay na Diyos, ang iyo bagang Diyos na iyong pinaglilingkurang palagi ay makapagliligtas sa iyo sa mga leon?" Sinabi nga ni Daniel sa hari, "O hari, mabuhay ka magpakailanman. Ang Diyos ko'y nagsugo ng kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon, at hindi nila ako sinaktan. Palibase sa harap niya ay nasumpungan akong walang sala. At gayon din sa harap mo, O hari, wala akong ginawang kasamaan." Nang magkagayoy natuwang mainam ang hari, at ipinag-utos na kanilang isampa si Daniel mula sa yungib. Sa gayoy isinampa si Daniel mula sa yungib, at walang anumang sugat na sumpungan sa kanya, sapagkat siya'y tumiwala sa kanyang Diyos. At ang hari ay nag-utos, at kanilang dinala ang mga lalaking yaon na nagsumbong laban kay Daniel, at sila'y inihagis nila sa yungib ng mga leon. Sila ang kanilang mga anak at ang kanilang mga asawa, at ang leon ay nanaig sa kanila. At pinagwaray-waray ang lahat ng kanilang buto, bago sila dumating sa kaloob-looban ng yungib. Nang magkagayoy sumulat ang Haring Dario sa lahat ng mga bayan, bansa at wika na tumatahan sa buong lupa. Kapayapaay managana sa inyo. Ako'y nagpapasya na sa lahat ng sakop na aking kaharian ay magsipanginig at mga takot ang mga tao sa harap ng Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang buhay na Diyos at namamalagi magpakailanman, at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba, at ang kanyang kapangyarihan ay magiging hanggang sa wakas. Siya'y nagliligtas at nagpapalaya, at siya'y gumagawa ng mga tanda at mga kababalagan sa langit at sa lupa, na siyang nagligtas kay Daniel mula sa kapangyarihan ng mga leon. Gayon guminhawa ang Daniel na ito sa paghahari ni Dario at sa paghahari ni Ciro na taga-Persya.